conducive for living. So, yun yung question ko ngayon sa DSWD. Pag ganito po ba, kukunin nyo po ba ito ngayon? Pag nilapit ni Daddy Frankie sa inyo. Diba? Doon sa mga sumusubaybay dito kay Toto, no? Yung nakatali na tinutulungan ni Daddy Frankie. Mayroon na pong resulta, di ba? So nakita naman natin po yung video na kung saan after 7 days, tinawagan na si Tatay Ramon, yung tatay ni Toto, na pwede nang sunduin si Toto sa pagamutan. No, pero it takes 10 days kasi nga walang sasakyan and of course, hinintay pa yung tulong uli ni Daddy Frankie, di ba? And nakita naman na po natin na oo, kumalma na si Toto. Nakita natin yung kaibahan from the previous, no? Pero nanduroon pa rin po talaga yung hindi pa siya maayos, no? Maaaring kumalma lang siya because of the medicine, no? Yung mga iniinom niyang gamot. Pero kailangan pa rin po talaga ng alalay, no? Kailangan pa rin po talagang arugain 24 hours, no? Ang nabago lang sa kanya, hindi na siya masyadong nagwa-wild, pero may tendency pa rin kasi ngayon may gamot ng umaalalay, may magpapakalma na sa kanya, no? Ang medyo nakakalungkot lang, di ba? Hindi enough yung time, no, para maalagaan talaga si Toto, no, na hindi natin ngayon alam paano yung mangyayari, di ba? Doon sa pagamutan na siya, na parang first aid lang no? Parang ganun lang, pinakalma lang siya doon sa pagamutan, binigyan ng mga kaukulang gamot, di ba? And bahala na yung pamilya na magtuloy-tuloy. Hindi po talaga siya kasi 7 days, parang 1 week lang, no, na nagkaroon ng gamutan. Tapos, yun na, ipapaubaya na sa pamilya. Well, maybe that's the rules of the paggamutan, no? We don't know. And maybe those are public health institution lang na hindi talaga kaya mag-afford ng matagalang rehabilitations ng mga katulad ni Toto. So, kaya kailangan yung mga relatives ang mag-aalaga. Now, paano po yung ganitong case? Diba? Matanda na si Tatay Ramon at si Toto ay nasa peak pa ng kalakasan niya. What if sumpungin? So, yan po yung ating bibigyan ng reaction at opinion sa content ko na to. But bago po ako magpatuloy, welcome sa aking channel. Kung bago pa lang po kayo sa aking channel, please don't forget to like, share, and subscribe na rin po and pakihit ng notification bell para maging aware kayo sa aking mga upcoming content. Any comment, suggestion, recommendation, leave it on our comment section. Issue lang po tayo, walang personalan. At lagi po kayo mag-fact check para hindi po kayo magpagsabihan fake news. Okay? So, ito nga po yung naging sitwasyon ni Toto ngayon, no? Na after makuha sa paggamutan at ibalik sa tatay niya, ang magiging problema ngayon is yung pag-aalaga. And sinamahan nila Daddy Frankie hanggang doon sa kung saan manunuluyan si Toto. So, doon po tayo magbibigay ng reaction yung magiging sitwasyon ni Toto ngayon. Diba? Kasi kung napanood niyo yung first upload ni Daddy Frankie na lumabas si Toto, kumalma lang siya, no? Pero malaki pa rin po yung kailangan niyang gamutan, no? Na nabanggit nga ni Daddy Frankie, maaaring kargado pa siya sa gamot kasi ganun din yung naging sitwasyon ni Charmaine, di ba? Pero ibang sitwasyon to, lalaki si Toto di ba? At si Tatay Ramon mahina na. So, pag ito ay sinumpong, di ba? Maaaring masaktan niya na ngayon si Tatay Ramon. And, yun nga, yung bahay, no, na pamamalagian ni Toto ay mukhang kulungan. Mukhang ikukulong ni Tatay Ramon. Which is hindi nga dapat. Di ba? Kailangan ng constant communications at
check up. I mean, yung chine-check, no? Katulad ng kung nanduroon yon sa shelter ni Daddy Frankie. No? Kung nasa shelter ni Daddy Frankie yun, matutugunan yung pangangailangan. So, allow me to share a portion of that video ni Daddy Frankie kung saan no, pinakita yung magiging tulugan ni Toto. Parang nakakulong pa rin si Toto dito. No? Dapat yung bahay talaga. Hindi masasabing bahay niyo po. Kulungan. Kulungan niya. So, tignan niyo mga kababayan. Pero hindi dapat ikulong si Toto para maging normal, no? So, kita naman, fully enclosed, di ba? Hindi siya bahay. No? Hindi siya bahay na maituturing. So, totoo yung sinasabi ni Daddy Frankie, hindi dapat siya kinukulong. Yan yung dapat malaman natin, no? Or alamin ni Daddy Frankie. Let's say, ganyan yung sitwasyon. Diba? Ganyan yung titirahan ni Toto. Pwede bang sila ang mag-alaga, ang DSWD? Diba? Kasi sa paggamutan, kumbaga, ginawa nila yung part nila. Ngayon, inuwi, ganyan yung sitwasyon. Hindi ba pwedeng mag-intervene ang DSWD? Kasi ayaw nyo namang si Daddy Frankie ang mag-alaga eh. Di ba? Sa facility nila dapat tumira ngayon yan. Kasi nga, yung edad ni Tatay Ramon is a factor. At yung edad ni Toto. Di ba kaya na nakatali yan? Kasi pag sinumpong. Ngayon, maaring malesen yung pagsumpong niya dahil may gamot siya. E paano kung mag-lapse? Diba? Kasi mag-isa lang si tatay dyan, no? Tatay Ramon, naghahanap buhay pa siya. So ito ba ay pwedeng kunin ng DSWD? Sila ang mag-alaga instead of leaving it to Tatay Ramon? Diba? Ako, yun lang yung tanong ko kasi nakita nyo naman, no? Kulungan yan, hindi yan bahay. Na hindi katulad kung nanduroon yan kay Daddy Frankie, diba? Nanduroon si Ate Feli, nanduroon yung team Daddy Frankie na mag-monitor sa lahat ng dapat gawin kay Toto. Sigurado yan, pag yan binalik dyan, yung paliligo niyan araw-araw at tamang pagkain ay hindi po magagawa. Sigurado po yun. Imposibleng magawa ni Tatay yun dahil siya ay nagtatrabaho. So yung proper hygiene which is basic, no, na ginagawa. Basic lang na ginagawa nila Daddy Frankie yan, pinapaliguan, sinisiguradong kumakain 3 times a day, may merienda pa, may enough sleep, yung surroundings, yung place niya, inistayan niya, no? Hindi conducive for living. So, yun yung question ko ngayon sa DSWD. Pag ganito po ba, kukunin niyo po ba ito ngayon pag nilapit ni Daddy Frankie sa inyo? Diba? Citing all those reason, no? Nagtatrabaho si tatay, matanda na si tatay, masyadong malakas si Toto, hindi maayos yung tulugan. At sino yung tututok sa kanyang pangangailangan? No? So if I were, no, Daddy Frankie, since hindi mo naman yan Daddy Frankie maalagaan dahil pinagbabawalan ka, why not endorse Toto to DSWD? Di ba? Kasi kahit ako, no, kahit lahat na makakapanood ngayon or nakapanood na ng video na to, sila rin mismo hindi makakasiguro kung gagaling at iigi si Toto.
na hindi siya bumalik sa dating sitwasyon niya. Di ba? Dahil yung kailangang kalinga, no, na ibigay sa kanya ay hindi niya marireceive if iaasa lang natin kay Tatay Ram. Di ba? So, nakakalungkot, no, na mayroong Daddy Frankie na handang tumulong, no, ay hindi makaporma ngayon dahil sa pagsunod sa rules ng DSWD. Di ba? So, nakakalungkot, no, na dahil sa rules, dahil sa nabibidyo, hindi ngayon makapagbigay ng 100% na tulong si Daddy Frankie. Nakakalungkot lang isipin. Oo, inayos ni Tatay yan, di ba? Kaya lang, hindi siya tirahan, hindi siya bahay na pwedeng tawagin. Dahil enclosed na enclosed eh. Di ba? Kita mo naman yung padlock, kita niyo yung mga bakal, no? Talagang hindi siya grills, no? Talagang bakal siya na naka-welding. So nakakaawa yung magiging sitwasyon ni Toto. Hindi po siya para gumaling. Bagkos, lalala. So I hope maisip or may makapag-suggest kay Daddy Frankie na dalhin na lang sa DSWD yan. Since ayaw naman ipaalaga kay Daddy Frankie. Diba? Ganun na lang yung gawin nila, Daddy Frankie. No? I-turn over sa DSWD yan, then let DSWD handle, no, at alagaan si Toto. Okay, so yan lang po yung gusto kong i-share sa content ko na to at matuto po kayo mag-fact check para hindi po kayo mapagsabihang fake news. Hanggang dito na lamang, maraming salamat.